Para sa akin, Vice President Sara Duterte, magtulungan na lang po tayo, tumulong na lang po tayo kung sakaling mapatunayan niya naman po na talagang yung bigas na ibinebenta ay panghayop, ay hindi naman po tanga ang sambayan ng Pilipino. Subalit sa ngayon po, na wala namang nagpapatotoo, ay namamali po yung impresyon na naibibigay natin sa ating mga kababayan. So ikaw po yung pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa, ay hindi rin po maganda. Hindi po maganda na madinig po mula sa inyo na pinupulaan po ninyo yung grasya ng politika. Nandito tayo sa campaign season, kaya hindi maiwasan. Dahil alam naman natin na yung faction ng Marcos at Duterte ay mainit na mainit ngayon ng usapin. Subalit pagdating naman sa usapin ng pagbaba ng bigas, tayo, siyempre matutuwa tayo bilang ordinaryong Pilipino. Nabanggit nyo nga na uumpisahan sa Visayas, na kahit dito sa Luzon hindi pa ipinapatupad, ay nagiging masaya yung mga kapwa natin Pilipino, sapagkat yung mga kababayan nating Pilipino sa Visayas ay makakaunang matikman itong 20 pesos na bigas, no? Nabanggit nga din ng Vice Presidente na maaring ginagamit lang ito para pambudol, di ba? Maaring ito ginagamit lamang dahil kailangan ng boto ng administrasyon, lalong-lalo na para sa alyansa. Subalit ang mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga kapos o nasa laylayan, hindi na yan tinitignan. Ang mahalaga sa mga Pilipino ay makabili, magkaroon ng murang bigas, lalong-lalo na sa probinsya. Alam naman natin na yung sweldo doon ay hindi minimum kundi provincial rate. Malaking tulong sa bawat Pilipino. Yun na lang ang hangad natin. Etong pagbaba ng presyo ng bigas na ito, na sinasabi nga na dati ay isang pangako or isang pangarap, ay natutupad ngayon. Aabangan na lang natin dyan kung magtutuloy-tuloy hanggang Visayas at Mindanao. Pero para sa akin mga kababayan, malaking kaalwahan sa bawat Pilipino ang makabili ng 20 pesos na bigas. Pero kung sasabihin natin na itong grasyang ito, ang bigas kasi grasya yan eh, no? Minsan kahit wala tayong ulam, bigas okay na, basta may maisaing sa hapagkainan. Huwag naman natin gamitin sa pamumulitika. Huwag natin gamitin para manawagan sa taong bayan na huwag niyong tangkilikin ito kasi pagkain ito ng hayop, di ba? Ano eh, may kasabihan nga na yung pagsasalita ng masama sa grasya, baka layuan tayo ng grasya. Correct. 'Di ba? At yung patungkol naman sa bigas, yung presyo kasi kahit naman sino, mula tayo bata, 80s, 90s, lahat ng mga bilihin nagtataas. Correct. Dahil sa inflation. At dahil na rin yan sa world market, lalong-lalo na sa pagtaas ng krudo o langis. So merong kompetensya, tumataas taon-taon yung presyo ng mga bilihin. Kaya hindi natin pwedeng isisi sa isang tao lang yan. Ang solusyon dyan, ano yung gagawin ng gobyerno? At kung magawa man ito ng gobyerno na mapababa itong presyo nito, pagpasalamat na po natin. Pero wag po nating pupulaan ang grasya. Kasi mamaya baka magtampo sa atin ang grasya. Ako, maging masaya ako sa mga kababayan natin sa Visayas na una sila na makakatikim ng 20 pesos na bigas. At kung sinasabi nga nila na ito'y bulok, ito'y maitim na bigas, ito'y marumi, hindi makakain ng tao, bakit hindi nating antayin? Antayin muna natin. Huwag tayong mag-preempt, huwag tayong pangunahan itong pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Kasi sa ngayon, hindi naman tayo pwedeng haka-haka na hindi nga makakain ng tao yan. Hindi kayang kainin ng tao yan. Dog rice na tinatawag. So, parang dinidiscourage na natin yung sambayanan. Na yung kaligayahan nila, na madinig nila na meron palang, possible pala yung 20 pesos na bigas, ay mawala yung kanilang adrenaline. Yung kanilang pagnanais na makatikim ng grasya na 20 pesos na bigas. Diba? Katulad niyan na hindi nababalita sa social media, hindi pinapansin yung pagbibigay ng Pangulo ng 200,000 titulo para sa mga magsasaka. Isa yan doon sa dahilan kung bakit bababa ang presyo ng bigas. Bakit kanyo? Kasi yung magsasaka, imbis na yung kanyang pera ay ibabayad niya pa sa bangko para mapasakan niya yung lupain na kanyang sinasaka, ay mapapabawas na sa gasto sa pagtatanim ng bigas. Lahat kasi yung connected. Pati yung pagtatayo ng mga malalaking dam
pati yung pagbibigay ng abono, kagamitan sa mga magsasaka, malaking tulong yan para mapababa ang presyo ng bigas. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na basta ibaba na lang natin yung presyo ng bigas. Diba? Kasi kung walang patubig, gaya ng irigasyon na nanggagaling ang tubig sa mga dam, paano magkakaroon ng mga pananim? Hindi mabubuhay yung lupang sinasaka. Kaya kailangan magtayo ng mga dams. Kailangan magbigay ng assistance ang ating Department of Agriculture, mga libreng binhi, pataba sa mga magsasaka upang ang kanilang mga ani ay maibigay nila sa murang halaga at maibenta sa merkado sa mas mababa na presyo. Yun po yun. Kaya para sa akin po, sa panahon ng eleksyon, hindi maiwasan niya na siraan ang isang kampo, sabihin ng kamalian, ilipat yung tama sa mali. Pero para sa ating mga kababayan na nagugutom, para sa ating mga kababayan na walang kakayahan bumili ng mataas na presyo ng bigas, isa na po itong blessing, no? Yung pagbaba ng presyo ng bigas. At ako po, excited na po ako na makarating yan sa Mindanao. Para yung mga kababayan naman natin sa Mindanao ay magtamasa sa serbisyo ng ating gobyerno. At pati na rin dito sa Luzon at Metro Manila. So yun po. Iwasan na lang po nating samahan ng politika. Kumbaga yung serbisyo ng gobyerno, karapatan natin bawat Pilipino na matikman, no, yung kasaganaan. Kaya antayin natin kung makita natin na mali, di saka natin punahin. Pero wag po nating pulaan ang grasya. May mensahe po ba kayo kay Vice President Sara Duterte patungkol doon nga po na pilit niya sinisiraan, lalo na tinawag na panghayop o pangbabo yung bigas na ito? May mensahe po ba kayo kay VP Sara Duterte? Para sa akin, Vice President Sara Duterte, magtulungan na lang po tayo, tumulong na lang po tayo kung sakaling mapatunayan niya naman po na talagang yung bigas na ibinebenta ay panghayop, ay hindi naman po tanga ang sambayan ng Pilipino. Subalit sa ngayon po, na wala namang nagpapatotoo, ay namamali po yung impresyon na naibibigay natin sa ating mga kababayan. So ikaw po yung pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa, ay hindi rin po maganda. Hindi po maganda na madinig po mula sa inyo na pinupulaan po ninyo yung grasya. Kasi alam nyo mga kababayan, sa hirap po ng buhay na dinadanas ng ating mga kababayan, sa araw-araw na pagod mula sa trabaho, pagko-commute, ay makakadinig ka pa ng mga hindi magagandang salita at puro siraan sa politika. Nakakadagdag po yan ng problema ng stress sa bawat Pilipino. Kaya panawagan po, Vice President Sara Duterte, tulungan po natin, magkaisa po tayo. Huwag nating isama yung politika dito sa serbisyo ng gobyerno na dapat ay para sa mga Pilipino. Yun, mensahe na lang sir kay PBBM, syempre, yung dahil nga sa, di ba, binabati ko siya about dito sa 20 na. Okay, meron kasing Senate hearing na lumabas at iniimbestiga na. Sige, ganun na lang. Pwede yung sabihin mo, mensahe mo.